Hinihiling ko na tumayo ang lahat para sa isang panalangin sa pangunguna sa atin ni Ginoong Gonzaga. Magandang umaga, klase. Bago kayo umupo ay siguraduhin nga sa ayos ang inyong upuan at pakipulot na rin ang mga kalat na inyong nakikita. Binibining Valerio, may lumiban ba sa klase? Mabuti kung ganoon. Ako'y nagagalak at kompleto kayo sa araw na ito. Noong nakarang araw, klase, ay tinalakay natin ang tungkol sa awit kay ina ni Carol Banawa. Ngayon, sino ang maaaring maglahad muli kung tungkol saan ang awit kay ina? Subukin mo nga ito, Ginoong Peña. Mahusay, tunay ngang nunawaan ninyo ang ating tinalakay na aralin noong nakarang araw. Ang tungkol sa awit kay ina na kung saan tumutukoy ito sa pagmamahal at walang sawang pagbibigay ng palaala sa atin ng ating mga magulang. Ngayon kasi, bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, ay mayroon ako rito inihanda ng isang gawain at ang gawain na ito ay tatawagin natin, buksan mo ang aking puso. Sa gawain na ito, klase, ay mayroon din tayong 5 puso rito sa ating kaliwa, na kung saan sa loob nito ay may mga jumbled letters. At ang gagawin nyo lamang ay bubuuin nyo ito. At ang bawat jumbled letters nito ay makakabuo kayo ng salita. At hindi pa rin natatapos kasi, mayroon din tayo ritong drop box na kung saan mayroon din kayo ritong mga pangalan. Na kung saan bubunot lamang ako rito at kung kaninong pangalan ang aking mabubunot ay siya ang aking tatawagin. Maliwanag ba, klase? Mabuti kung ganoon. Upang malaman na natin kung sino ang unang tatawagin, ay bubunot na ako dito sa ating may wagang drop box. Okay? Para sa una natin tatawagin ay walang iba kundi si Binibining Palurina. Anong numero ang iyong pipiliin sa 5 puso na ito? Numero 2. Okay, ating buksan ang numero 2. Ngayon, anong salita ang mabubuo mo sa pinaghalo-halong letra na OUPS? Mahusay. Ang salitang mabubunga rito ay salitang puso. Bigyan siya ng isang bagsak, klase. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawa. At ang maswerte tatawagin ay walang iba kundi si Binibining Corpus. Binibining Corpus, maaari ka nang tumayo at anong numero ang iyong pipiliin? Numero 3. Ating bubuksan ang numero 3. Anong salita ang iyong mabubuo sa pinaghalo-halong letra na ito? Mahusay. Ang mabubuong salita rito ay salitang damdamin. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak, klase. Ngayon, bubunot muli ako rito para malaman natin kung sino ang ating tatawagin. Ikaw ang maswerteng nabunot, Binibining Gabriel. Anong numero ang iyong pipiliin? Mayroon na lamang tayong 3 puso rito, kaya 1, 4, and 5. Ang numero yung pipiliin ay numero 5. Ating bubuksan ang numero 5. Okay. Anong salita mabubuo mo sa letra pinaghalo-halo na WLAAIP? Mahusay. Ang salitang mabubuo nga rito ay salitang tiwala. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak, klase. Ngayon, mayroon na lang tayong 2 puso. At sino kaya sa ating mga magagaling na mag-aral ang ating mabubunot? Kaya naman, ang maswerteng nabunot ay walang iba kundi si Binibining Maddawi. Maaari ka lang tumayo, Binibining Maddawi. Anong numero ang iyong pipili sa 2 puso na ito? Numero 4. Okay, bubuksan na natin ang numero 4. Anong salita ang iyong mabubuo sa pinaghalo-halong letra na ito? ASRO. Mahusay. Ang salitang mabubuo nga rito ay salitang oras. Bigyan siya ng isang bagsak, klase. Ngayon, para sa huling puso ay walang iba ang ating tatawagin kundi si Binibining Idmilaw. Nasa likod si Binibining Idmilaw. Maaari ka lang tumayo. At ang huling puso ay akin ang bubuksan. At ang salita na iyong bubuuin sa letra pinaghalo-halo rito ay ito.
Maaari mo nang buuin. Napakahusay. Ang salitang mabubuo nga rito ay salitang pagmamahal. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Kung inyong mapapansin klase, ang mga salitang binuo ninyo kanina o binuo ng inyong mga kapwa-mag-aral ay nakasulat rito. Maaari nyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. Ngayon, ano ang inyong napansin sa mga salita ito? O kaya naman, saan ninyo maiugnay ang mga salitang ito? Subukin mo nga ito, Binibining Jimenez. Mahusay. Ang mga salitang ito ay maaari natin iugnay sa salitang pag-ibig. At yan ang tatalakayin natin sa araw ito, ang tula na pinabagatan Ang Aking Pag-ibig ni Alfonso O. Santiago. Kaya naman, sa puntong ito klase, ay nais ko muna gusto ko muna bigyan ninyo ng pansin ang mga salitang ito. Ang mga salitang ito. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. Ang mga salitang ito klase ay mga kasing kahulugan ng mga salitang ibibigay ko sa inyo. At ang mga salitang iyon ay walang iba kundi narito. Mayroon tayo dito mga pangungusap na kung saan ay inyong mapapansin ay may mga salitang nasalungguhitan at ang gagawin nyo lamang klase ay hanapin ninyo ang salitang nasalungguhitan dito sa mga salitang ito. Kaya naman, dumako na tayo upang malaman na natin kung ano nga ba ang mga kasing kahulugan ng mga salitang ito. Gagamitin muli natin ang Dropbox na may mga pangalan ninyo upang malaman natin kung sino ang ating tatawagin. Siyempre, para sa una nating tatawagin ay walang iba kundi si Binibining Celso. Maaari ka bang tumayo at basahin ang unang pangungusap? Maraming salamat. Ngayon, ano ang kasing kahulugan ng salitang karimlan? Maaari mo ritong hanapin. Mahusay. Ang salitang karimlan ay mayroong kasing kahulugan na salitang kadiliman. Ating buksan kung tama nga ba si Binibining Celso? Tama. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, para sa ikalawa nating pangungusap, ay magtatawag muli tayo. At ang maswerteng na tawag ay walang iba kundi si Ginoong Ledda. Maaari mo bang basahin Ginoong Ledda ang pangalawang pangungusap? Maraming salamat. Ngayon, ano ang kasing kahulugan ng salitang taimtim? Maaari mo itong hanapin. Maraming salamat. Tumpak ang iyong sagot. Ang salitang taimtim ay mayroong kasing kahulugan na taus-puso. Ating bubuksan kung tama nga ba si Ginoong Ledda? Tama siya klase. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak. Okay. Para sa ikatlo nating pangungusap, maaari mo bang basahin ito? Binibining na ba? O, binibining na ba? Maaari kang tumat. Ngayon, ano ang kasing kahulugan ng salitang masusupil? Maaari ditong hanapin? Tama! Ang salitang masusupil ay mayroong kasing kahulugan na madadai. Buksan natin kung tama. Tama siya klase, kaya naman bigyan siya ng isang bagsak. Ngayon, mayroon na lang tayong dalawang pangungusap at mayroon na lang din tayong dalawang pagpipilian. Ngayon, para sa ikapat na matatawag ay walang iba kundi si Binibining Ballesteros. Maaari mo bang basahin ang ikaapat na pangungusap? Ngayon, ano ang kasing kahulugan ng salitang bathid? Tama! Ang salitang bathid ay mayroong kasing kahulugan na salitang tiisin. Ating buksan. Tama ba siya klase? Bigyan siya ng isang bagsak. Ngayon, dahil huling pangungusap at syempre huling pagpipilian na lang din, pero magtatawag pa rin tayo kung sino ang sasagot. Binibining tumomba. Maaari mo bang basahin ang ikalimang pangungusap?
ano ang kasikulugan ng salitang musmos? Siyempre, dahil isa na lang, ay salitang bata. Ngayon klase, dahil naibigay na natin ang mga kasikulugan ng mga salitang nasa lungguhitan, ay gusto ko namang magbigay kayo o gamitin ninyo sa pangungusap ang mga salitang ito. Ang karimlan, kaintin, masusupil, batin, at musmos. Siyempre, magtatawag muli tayo para sa unang gagamit sa pangungusap sa salitang karimlan. Ginoong Peña, maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salitang karimlan? Maraming salamat. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, para sa ikalawang pangungusap na may salungguhit na salitang kaintin. Maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap Ginoong Semana? Maaari kang tumayo? Magaling! Nabigyan mo ng magandang pangungusap ang salitang taimtim. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Para sa ikatlong nating salitang nasalungguhitan na magbibigay kayo ng nagagamitin ninyo sa pangungusap. Siyempre, walang iba, ang ating tatawagin ay si Binibining Santillan. Maaari kang tumayo, Binibining Santillan. Mahusay. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Para sa salitang batin naman, para sa ika-4 natin na salita. At ang maswerte na bunot ay walang iba kundi si Binibining Ignacio. Binibining Ignacio, maaari ka nang tumayo at gamitin sa pangungusap ang salitang bati. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, para sa huli nating nasalungguhitan na salita, ang salitang musmos. Gamitin mo nga ito sa pangungusap. Candy Bueno. Binibining Candy Bueno. Maaari kang tumayo. Gamitin mo nga sa pangungusap ang salitang musmos. Mahusay. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, maaari nyo bang basahin ang mga terminolohiya at ang kanilang kasing kahulugan, klase? Basahin ninyo ng sabay-sabay. Maraming salamat, klase. Tunay ng nabigyan ninyo ng nagamit ninyo sa maayos na pangusap ang mga salitang ibinigay ko sa inyo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, klase, ang tatalakayin natin sa araw nito ay ang tula na pinamagatang Ang Aking Pag-ibig ni Alfonso o Santiago. Kaya naman, sa puntong ito, alam ko na ang iba sa inyo ay naranasan na kung paano ang umibig. O di kaya na may gumawa ng sulat, o di kaya na may makatanggap ng sulat. Ngayon, maaari nyo bang ilahad sa aking klase o bahagi sa inyong mga kamag-aral kung ano ang karanasan ninyo tungkol sa pag-ibig o di kaya na may gumawa ng sulat? Maaari mo ba itong ibahagi ang iyong karanasan? Binibining Agkawili. Binibining Agkawili. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Tunay nga na ang pag-ibig na kapag ito ay naramdaman mo, ay wala kang magagawa kundi sundin na lamang kung ano ang tinitibok ng iyong puso. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, sino pa ang gustong magbahagi? Maaari mo rin ba itong subukin? Binibining Lorenzo. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong karanasan kung ikaw ba'y umibig o di kaya na may makatanggap ng sulat? Maaari kang tumayo. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Alam ko na ang iba sa atin ay nakatanggap na rin ng sulat at iba sa pakiramdam ang makatanggap ng sulat, lalo na kung ito ay ang pagkagawa ng sulat ay tungkol sa tula. Kaya naman, sa puntong ito, klase, ay magbibigay ako sa inyo ng sarili-sarili ninyong kopya tungkol sa tula na pinamagatang Ang Aking Pag-ibig. Ang gagawin nyo lamang ay babasahin ninyo ito ng tahimik upang lubos ninyo ito maunawaan. Maliwanag ba, klase? Mabuti kung ganon. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang tapusin ang pagbabasa ng tula. Dahil may lamang ito at mabilis nyo lang ito mabasa.
Ngunit bago ko ito ibigay sa inyo, ay nais ko munang bigyan ninyo ng pansin ang mga gabay na tanong nito. Mayroon tayo rito 5 gabay na tanong na kung saan inyo ito sasagutan pagkatapos ninyong mabasa ang tula na ibibigay ko sa inyo. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay klase ang 5 gabay na tanong nito? Maraming salamat! Ngayon, ibibigay ko na ang inyong sari-sariling kopya para simulan na ninyo ang pagbabasa. Tandaan ninyo, 15 minuto lamang ang ibibigay ko sa inyo upang matapos itong basahin. Pakipasa sa inyong likuran. Basahin na ninyo klase at ang 5 minuto ninyo ay may magsisimulan na rin. Okay, tapos na ang 15 minuto klase. Kaya naman sa puntong ito ay atin nang sasagutan ang mga katanungan nito. Siyempre, gaya ng dati, gaya ng nauna, gagamitin natin muli itong draft box upang malaman natin kung sino ang ating tatawagin at kung sino ang sasagot sa mga katanungan nito. Siyempre, ang una nating sasagutin ay ang unang katanungan nito. At walang iba kundi si Binibining Brioso ang unang sasagot. Asan po si Binibining? Ayun, Binibining Brioso. Mari kang tumayo, basahin mo ang unang katanungan at sagutan ito. Mahusay. Tunay nga ng estilo nito, batay sa inyong binasang tula, ay ginamit ng makata. Tunay na nasuri mo ng maayos ang iyong binasang tula. Ngayon, klase, dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. At ang sasagot ay walang iba, kundi si Ginoong Kaling-Kaling. Ginoong Kaling-Kaling? Yes, maaari kang tumayo. Basahin mo ang ikalawang katanungan at sagutin ito. Mahusay. Tunay nga na ipinamalas ng makata sa tula ang masidningang pagmamahal base sa mga letrang isinulat niya rito. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Batay sa iyong sariling karanasan o opinion, ano ang epekto ng karanasan sa paglikha ng tula ng makata? Ipaliwanag ang sagot. Para sa sasagot, ay walang iba kundi si Binibining Michelle Payunan. Binibining Michelle, maaari mong sagutin ang ikatlong katanungan. Mahusay. Tunay nga na ang karanasan ay isa upang mas maging maganda ang iyong ginawang tula. Mas mapapabilis ang iyong paggawa kung mula ito sa iyong karanasan. Maraming salamat, Binibining Michelle. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na katanungan. Nakatulong ba ang paggamit ng matalinhagang salita upang mahihatid ng mayakda sa mga mambabasa ang mensahe? At ang sasagot riyan ay walang iba kundi si Binibining Velasquez. Binibining Velasquez, maaari mo bang sagutin ang ika-4 na katanungan? Mahusay. Isa ang matalinhaga o ang mga matatalinhagang salita upang mas maayos at maging maganda ang isang tula. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, dumako na tayo sa ika-5 katanungan at ang last nating tatawagin ay walang iba kundi si Binibining Ballesteros Shermaine. Naulit kang tawagin, mahal ka lang tumayo. Ano ang pag-ibig na tinutukoy ng makata sa tula? Mahusay. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Sa puntong ito klase, ay nasagutan na ninyo ang 5 katanungan na ito. Ang gusto kong gawin ninyo ngayon ay magbigay kayo ng mga linyang nagustuhan ninyo batay sa tula. At ang mga linyang iyon ay inyong ipapaliwanag kung bakit iyon ang mga nagustuhan ninyo. Siyempre, magtatawag muli tayo ng mga sasagot. At ang una nating tatanungin ay walang iba kundi si Binibining Duque.
Binibining Duke, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong nagustuhan na linya ng tula? At maaari mo rin bang ipaliwanag sa amin kung bakit iyon ang iyong nagustuhan na tula? Na linya ng tula. Mahusay! Dahil sa linyang iyon ay naipaliwanag mo naman ng tama at alam kong naayon sa iyong kagustuhan ng pagpapaliwanag. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, magtatawag ulit tayo para ibahagi sa atin ang mga nagustuhan nilang linya ng binasang tula. Binibining Binala. Asan po si Binibining Binala? Maaari ka mang tumayo at ibahagi sa amin ang iyong nagustuhan na linya ng tula at ipaliwanag ito kung bakit nga ba yun ang iyong nagustuhan. Mahusay. Mahusay rin na magpapaliwanag. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Okay, para huli na lang ang ating tatawagin. Isa na lang na magbabahagi ng kanilang nagustuhang linya. Siyempre, walang iba, si Binibining Valerio. Binibining Valerio, maaari mo rin bang ibahagi sa iyong mag-aaral o kapwa mag-aaral ang iyong nagustuhan na linya? Mahusay, tunay nga naunawaan mo ang linyang iyon at naipaliwanag ito ng tama. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Dahil sa puntong ito klase, binabati ko kayo dahil nasagutan ninyo ng tama ang mga katanungan ito at bukod pa roon ay nakapagbigay kayo o nakapagbahagi ng mga nagustuhan ninyong linya at naipaliwanag nyo naman ito ng maayos. Sa puntong ito klase, ay nais ko naman bigyan ninyo ng una ang binasang tula batay sa elemento nito. Ang Makata nga ba ay gumamit sa elemento ng tula? Gumamit nga ba siya sa 5 elemento ng tula? At yon ang bibigyan ninyo ng una. Ano nga ba ang elemento ng tula? Mayroon tayong 5 elemento nito. Mayroon tayong sukat, saknong, tugma, kariktan, talinhaga. Ang sukat klase ay ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig. At ang saknong naman, ito ay binubuo ng mga taludtod. Siyempre, ang tugma, ito ay ang magkatugmang salita sa hulihan ng iyong ginamit na salita. At ang kariktan, ito ay ang mga maririkit na salita upang mas ma-engganyo o maakit ang iyong mambabasa sa iyong ginawang tula. At siyempre, ang panghuli natin ay ang talinhaga. Ang talinhaga klase, ito ay ang malalalim na salita ng isang salita. Siyempre, ito ay hindi niya literal na meaning, kundi mayroon pa itong itinatago ibig sabihin. Ngayon, ang gagawin nyo lamang klase ay bigyan ninyo ng puna ang inyong binasang tula kung gumamit nga ba ang Makata ng sukat, saknong, tugma, kariktan, at talinhaga. Siyempre, muli natin gagamitin ang ating Dropbox upang malaman natin kung sino ang unang sasagot. Para sa unang sasagot ay walang iba kundi si Binibining Del Rosario. Tama ba? Binibining Del Rosario. Ano ang iyong maibibigay na puna batay sa sukat ng iyong binasang tula? Gumamit nga ba ang Makata ng sukat? Maaari mong ipaliwanag. Mahusay. Tunay nga na nabigyan mo ng puna. Ang Makata ay gumamit ng sukat sa binasa ninyong tula. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, dumako naman tayo sa saknong ito. Ang binasa niyo bang tula ay may pare-parehong saknong, ay may maraming saknong o kakunti lang. Ngayon, ang tatawagin natin ay si Binibining Soriano. Okay, nasa harapan si Binibining Soriano. Maaari mo bang ibigay sa amin ang iyong puna batay sa saknong na iyong binasang tula? Mahusay. Ang Makata ay gumamit lamang ng 7 saknong sa kanyang tula. Hindi lamang ito karamihan, subalit ay katamtaman lamang ito na saknong na dapat gamitin. So, bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlo na ang salitang tugma.
Siyempre, at ang ating tatawagin ay walang iba kundi si Ginoong Nelson Balisi. Ayun, si Nelson. Ano naman ang iyong magiging puna tungkol sa tugma ng iyong binasang tula? Gumamit ba ang makata ng tugma sa iyong binasang tula? Mahusay. Ang makata ay gumamit ng tugma dahil ang tugma ay isa rin sa elemento na dapat natin gamitin kapag tayo gumagamit ng tula. Dahil sa tugma, mas maganda ang pagbigkas lalo na sa hulihan nito. Okay? Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, dumako naman tayo sa kariktan nito. Sinabi ko kanina na ang kariktan, ito ay ang maririkit na salita upang mas maengganyo ang inyong mambabasa. Siyempre, ang tatawagin muli natin ay si Binibining Alaysa. Maaari mo ba sa amin ibigay ang iyong puna tungkol sa kariktan kung gumamit ba ang makata ng maririkit na salita sa iyong binasang tula? Mahusay. Gumamit ang makata ng maririkit na salita upang mas naengganyo kayo na basahin ang kanyang tula. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, para sa huli, ang ating talinhaga. Siyempre, walang ibang sasagot kundi ang maswerte ay si Ginoong Cristobal. Ano naman ang iyong may bibigay na puna, Ginoong Cristobal, tungkol sa talinhaga? Nasabi ko na kanina na ang talinhaga ito ay ang malalalim na salita, hindi niya mismong literal na meaning, kundi mayroon pa itong tinatawag ibang kahulugan. Ano ang iyong may bibigay na puna tungkol sa tula ninyong binasa? Mahusay. Tunay nga na ang makata ay gumamit din ng talinhaga. Bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, batid kong naunawaan na ninyong klase ang ating tinalakay sa araw nito dahil naunawaan ninyo ang inyong binasang tula. Kaya naman, muli, binabati ko kayo dahil nasagutan ninyo ang aking mga ibinigay na katanungan at ganoon na rin sa pagbibigay ng puna batay sa elemento ng tula. Sa puntong ito klase ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Siyempre, mayroon ako ritong inihandang 2 katanungan. Pangkatang gawain na gagawin natin klase dahil para mas mabilis tayo, dahil alam ko naman na matatalino ang klase ko, ang nasa kanan ko ay ang unang pangkat at ang nasa kaliwa ko naman ay ang ikalawang pangkat. Ang gagawin nyo klase ay pwede kayong magbilog upang mas mabilis ang pagsagot sa 2 katanungan ito. Ngunit bago yun, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay ang 2 katanungan ito? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin na sagutan ang 2 katanungan na ito, klase. Maaari nyo nang simulan ang pagsagot at pagkatapos ninyong sagutan, ay pipili kayo ng isang representante upang ipresenta dito sa harapan at ibahagi ang inyong kasagutan sa ginawa kong katanungan. Maliwanag ba klase? Mabuti kung ganon. Simulan nyo na ang pagsagot dahil ang 10 minuto ay magsisimula na rin. Tapos na ang 10 minuto klase. Kaya naman sa puntong ito ay maaari nyo nang ibahagi sa amin ang inyong mga kasagutan sa 2 katanungan nito. At gaya ng sinabi ko kanina, pipili lamang kayo ng isang representante upang pumunta sa harapan at ibahagi ang inyong output. At syempre, ang mauna ay ang ating unang grupo. Syempre, sa panguna sa atin ni representante ni Ginoong Gonzaga. Sige, Ginoong Gonzaga, maaari ka na pumunta sa harapan at ibahagi ang inyong naging kasagutan. Mahusay! Tunay ngang nasagutan ninyo ang mga katanungan na binigay ko sa inyo unang grupo. Tunay nga na ang pag-ibig na kapag naranasan mo, ang mga katanungan na ito ay mabilis nyo na lamang masasagutan. Kaya naman, bigyan sila ng isang bagsak. Sige, 3 bagsak na para sa kanila klase. Ngayon, alam kong
hindi patatalo ang ikalawang grupo. Kaya naman sa puntong ito, kayo naman ang magpapaliwanag o magbabahagi sa amin ng inyong kasagutan tungkol sa katanungan na ibinigay ko sa inyo. Siyempre, ang inyong representante ay walang iba kundi si Binibining Ballesteros. Maaari ka nang pumunta sa harapan Binibining Ballesteros at ibahagi sa amin ang inyong ginawang sagot sa mga katanungan nito. Mahusay! Tunay nga nasagutan nyo rin ng tama ang mga katanungan na binigay ko sa inyo, ikalawang pangkat. Talagang hindi rin kayo patatalo kapag ang usapan ay tungkol sa pag-ibig. Kaya naman, bigyan sila ng 3 bagsak rin klase. Bueno, sa puntong ito, pakiayos muna ang inyong mga upuan para maging maayos ang ating klase. Sa puntong ito, klase, ano naman ang kalagan ng pagkakaroon ng labis na pagmamahal o pag-ibig sa isang tao? Naku, excited na kayo sumagot dito dahil alam ko na naranasan ninyo kung paano nga ba umibig. Pero isa lamang ang ating tatawagin. Siyempre, bubunot muli tayo. At walang iba, kundi si Binibining Gordo. Maaari mo bang bahagi sa amin kung ano nga ba ang kalagan ng pagkakaroon ng labis na pagmamahal o pag-ibig sa isang tao? Binibining Gordo. Napakahusay! Tunay nga na mahalaga ang pagkakaroon ng labis na pagmamahal o pag-ibig sa isang tao. Dahil sa pag-ibig, syempre dapat kontento ka sa kanya, ibibigay mo ang oras sa kanya, at dapat napapasaya mo siya. Kaya naman, bigyan siya ng isang bagsak klase. Ngayon, sino naman sa inyo ang maaring magbuod sa tinalakay natin sa araw na ito? Okay, hindi na ako bubunot dahil may nagtataas ng kamay sa may likuran. Binibining Binala, maaari mo bang ibuod ang ating tinalakay sa araw nito? Napakahusay! Ang tinalakay nga natin dito na sinabi ni Binibining Binala ay ang tula na pinamagatan ng aking pag-ibig, na kung saan tinalakay natin ang elemento nito, kung gumamit nga ba ang makata ng elemento, at tama ang yung sinabi sa kanina na gumamit nga ito ng mga elemento. Siyempre, ganoon na rin ang estilo nito. Ngayon, klase, binabati ko kayo dahil naunawaan ninyo at lantad na sa inyo ang inyong binasang tula. Kaya naman, muli, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sa puntong ito, klase, ay mainihanda ako rito isa ang gawain tungkol sa tinalakay natin sa araw nito. At syempre, bibigyan ko kayo ulit ng kopya upang sagutan ninyo ito. Maglabas kayo ng isang buong papel upang sagutan ninyo ang mga katanungan nito. At gaya ng dati, bibigyan ko ulit kayo ng 10 minuto upang tapusin na sagutan ang mga katanungan na ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil unawa naman ninyo yung tinalakay natin, mabilis nyo lamang ito na masasagutan. Bibigay ko na yung kopya. Pakipasa na lang sa likuran. Mayroon na ba kayong sarili-sariling kopya, klase? Mabuti kung gano'n. Simulan na ninyo ang pagsasagot dahil ang 10 minuto muli ay magsisimulan. Okay, tapos na ang 10 minuto, klase. Kaya naman, ang inyong papel ay maaari nang ipasa sa harapan. Pakipasa na lang sa may gitna para kunin natin. Naipasa na bang lahat, klase, ang inyong mga papel? Okay, pakiabot na lang. Maraming salamat dahil nasagutan na naman ninyo ang mga binigay kong katanungan. Tunay nga na ang pag-ibig ay dapat may paramdam natin kung hindi lamang sa isang tao, hindi lamang sa ating pamilya, kundi dapat sa lahat. Wala na bang katanungan, klase, tungkol sa tinalakay natin ngayon? Mabuti kung gano'n. Para sa pagpapatuloy ng ating klase,
ay gusto ko na gumawa kayo ng sarili-sarili ninyong tula batay sa inyong karanasan sa pag-ibig. Pag-ibig man ito sa ating pamilya, pag-ibig man sa inyong pamilya, pag-ibig sa kaibigan, o pag-ibig sa inyong minamahal. Siyempre, mayroon tayong pamantayan, maaari ninyong isulat sa inyong papel. Sundin ninyo ito. Mayroon lamang na 5 saknong pataas. Siyempre, mayroong sukat at tugma at hindi mawawala ang paggamit ng mga talinaga kung gusto ninyo. Okay? Wala na ba? Maliwanag na ba lahat, klase? Wala na ba katanungan? Mabuti kung gano'n. Paalam, klase.